Ang mga taong katulad mo, na maitim ang buti, ay nababagay lamang sa lugar na ito. Sapagkat basura ka! Magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw, bibigyan natin ng pagkilala ang buhay at karera ng isa sa mga pinakakilalang aktor at action stars sa pelikulang Pilipino, si Tony Ferrer. Samahan niyo ako mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang kasikatan. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Antonio Lacsa, mas kilala bilang Tony Ferrer, noong July 12, 1934 sa Pampanga, Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at bata pa lamang ay mahilig na siya sa sports, partikular sa boxing at swimming. Bago siya sumabak sa showbiz, nag-aral muna siya ng mechanical engineering sa Far Eastern University. Nagsimula ang karera ni Tony Ferrer sa pelikulang Pilipino noong late 1950s. Una siyang gumanap bilang extra at supporting actor sa iba't ibang pelikula hanggang sa siya'y mabigyan ng break bilang lead actor. Ang kanyang kauna-unahang malaking break ay nang magbida siya sa pelikulang Kilabot sa Barilan noong 1960. Ang pag-usbong ng kasikatan ni Tony Ferrer ay lalo pang tumaas nang gampanan niya ang iconic role bilang Tony Falcon sa Agent X44 series noong 1965. Ang karakter na ito ay naging simbolo ng kanyang karera at nagdala sa kanya ng titulong James Bond of the Philippines. Ilan sa mga pelikulang Agent X44 na pumatok sa takilya ay Sabotage, Modus Operandi at The Man from Manila. Subalit, hindi naging perpekto ang lahat para kay Tony Ferrer. Napabalita ang kanyang pagkakasangkot sa ilang mga kontrobersiya tulad ng away sa pagitan ng mga kapwa-artista at mga personal na problema sa kanyang buhay may asawa. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatili siyang matatag at patuloy na nagtrabaho upang makabangon mula sa mga hamon. Sa kanyang mga huling taon sa industriya, nag-focus si Tony Ferrer sa paggawa ng mga pelikulang may mas malalim na kwento at temang makabuluhan. Ilan sa kanyang mga notable films noong 1980s ay ang Leon at ang Daga at Kalibre .45. Bukod sa pagiging aktor, naging aktibo rin siya sa pagdidirect at pagsusulat ng mga script. Noong October 5, 2021, pumanaw si Tony Ferrer sa edad na 86. Isang malaking kawalan para sa industriya ng pelikulang Pilipino at sa kanyang mga tagahanga. Ngunit ang kanyang mga kontribusyon at ang kanyang legasiya bilang isang action star ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Tony Ferrer. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kwento ng ating mga iniidolong Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.